Yung gatas na isang pack lang po, pinagkakasya-kasya lang po ni mama para po may mailaman po kami sa aming tiyan. Hindi lang po kami magutom sa buong magdamag po, ma'am. Hirap po talaga, ma'am. So, bumisita rin po tayo sa Jebaka Maayon Capiz para magbigay ng Hako Challenge Sari-Sari Store. So, tignan po natin ang kwento ni Madam Irene. Ako po si Irene Barogo Baredo, 23 years old from Jebaka Maayon Capiz po. Ang pinagkakaabalahan ko po, ngayon isa po akong housewife at minsan naman po naghahatid po ako ng anak ko sa school. Tapos minsan po tumutulong din po ako sa asawa ko. Yung work po pala ng asawa ko, nagsisale lang po siya ng panghaplas, yung gamot po. Tapos po, minsan naman po pag wala po kaming pasok, nandyan lang po kami sa bahay. Minsan po nagtitinda din po ako ng mga pang merenda. Tsaka minsan din po, umuwi din po ako dito sa mama ko. Tumutulong din po ako sa mga kapatid ko. At minsan din po, naghahanap buhay din po ako dito. Ano naman po nararamdaman nyo ngayon na kayo po ay isa sa napili na mabigyan ng sari-sari store? Sobrang saya ko talaga po kasi pangarap ko din po kasi yan para sa mama ko na maiparanas po kasi sa kanya yung tindahan. Hindi ko po kasi yan nabigay kasi maaga din po ako nag-asawa. Tsaka hindi po din po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya po sabi ko nga, sobrang swerte ko dahil sa dami-dami na nagko-comment dun sa post ni Mama Maricel. Isa po ako sa napili na napabilang po sa kanyang Hako Challenge Sari-Sari Store. Kaya nagpapasalamat po talaga ako ng marami dahil makakatulong po ako sa mama ko kasi po hirap din po kasi sila sa buhay, ma'am. Minsan po wala po silang makain, nanghihiram lang po sila sa kapitbahay namin ng bigas. Naghihiraman din lang po sila. Minsan po yung mga kapatid ko po, wala po silang baon sa school. Minsan po hindi po sila nakakapasok dahil wala po kaming pera, wala po pang baon sa school. Kaya po, ang hirap po talaga ng buhay. Kaya sabi ko nga, nagbabakasakali lang po talaga ako nung pag-comment ko kay Mama Maricel sa video na sana isa ako sa napili. Kaya sobrang saya ko po talaga at sa mama ko na napili po talaga ako ni Mama Maricel. Paano yung buhay nyo dito sa Monteverde? Yung buhay po namin dito sa dagat, nagpapanggal lang po kami, tapos naghahanap po ng mga isda, ng mga alimango. Kuha po yan sa panggal namin. Tawag po dyan namin, yun po, panggal po. Kaya po yan, minsan po yan din po yung fish ban po, dyan po kami kumukuha ng mga isda. Tsaka yan po binibenta po namin sa bayan para po may pambili ng bigas, ulam, at tsaka pangangailangan din po. Kaya minsan po talaga sa isang araw, isa lang po talaga yung kain nila dito. Ang hirap-hirap po talaga ng buhay ng mama ko dito. Tsaka yung papa ko po kasi wala po dito, minsan lang po umuwi. Tsaka yung sweldo niya po kasi hindi po kasi kasya talaga sa pang-araw-araw ng nila mama kasi yung mga kapatid ko po talaga, tatlo po sila nag-aaral. Ang hirap-hirap po talaga ng buhay dito. Sobrang hirap po ng buhay. Paano nyo po nairaraos ito araw? Kahit pa paano po na iraraos din naman po sa awa din po ng Panginoon. Nakakaya din po kahit mahirap. Kaya sabi nga ng iba, hanggat kaya, patuloy lang talaga tayo sa buhay. Meron po pa yung time na hindi kayo makakain kasi walang-wala po pa nakakain? Meron po talaga, ma'am. Minsan nga po, yung gatas na isang pack lang po. Nung maliit pa lang po ako, sa amin pong magkakapatid, pinagkakasya-kasya lang po ni mama para po may mailaman po kami sa aming tiyan. Hindi lang po kami magutom sa buong magdamag po, ma'am. Sobrang hirap po talaga, ma'am. Kaya, hirap po talaga, ma'am. Ano naman po ang mensahe mo sa nanay? Para po kay mama,
Nagpapasalamat talaga ako kahit sa hirap ng buhay. Iniraos niya kami, pinalaki niya kami ng maayos at wala po siyang pagkukulang sa aming magkapatid. Kahit ganito lang po kami, ang buhay namin masaya po kami at puno po kami ng pagmamahal at respeto po sa kapwa. Kaya sobrang blessed po kami sa mama ko dahil binigay niya po yung buhay ko na ganito po ako ngayon. Dahil kung wala po siya, wala po akong ganitong buhay ngayon, ma'am. Meron po ba yung time na napapansin po na sobrang nahihirapan na yung nanay? Yan po talaga yung mama ko, ma'am. Kahit yan nung nakaraan may sakit po siya. Sabi ko nga, ma, ako na dyan yung mag-aasikaso sa kusina para sa mga kapatid ko sa pag-aaral sa umaga. Ako na po yung gigising, ma, pero ayaw niya kasi gusto niya siya yung magsisilbi sa aming magkapatid. Siya yung magluluto sa umaga. Kahit nga sa labahan, kahit ang hirap-hirap na ng kanyang sitwasyon kasi po may hika po yung mama ko tapos may sakit po siya dito sa kaya bawal po siya magbuhat ng mabibigat. Kaya po pero tinitiis niya po yun. Kahit may sakit po siya, binabaliwala niya po talaga para lang may iraos po kami sa buhay namin. Yung kinikita niyo po dito, sapat po ba para sa inyo, sa buong pamilya ko? Hindi po talaga, ma'am, kasi minsan po kasi yung pagbebenta po kasi ng mga alimango, minsan po kasi bumababa yung presyo, minsan tumataas din po. Kaya po kapag mababa po talaga, hindi po talaga kaya sa isang pamilya po talaga. Kasi yung pang-araw-araw po talaga namin dito, bumibili po kami ng isang gantang na bigas, saka wala na po yung ulam. Importante po talaga dito sa amin, bigas na lang po talaga. Kahit wala na pong ulam, bigas lang po, kaya okay na po kami dito. Ano ang hindi mo po makalimutan na nangyari sa buhay niyo? Yung walang-wala po talaga kami, ma'am. Tapos yung minsan po may sakit kami, may sakit yung mama ko. Yung feeling po na wala ka po talagang mapagkukuhanan ng pangbiling gamot. Kaya po kailangan po talaga tiisin na lang. Tapos nagugutom po kami, nung mga bata pa po kami, nagugutom po talaga. Hanggang ngayon po, gutom pa rin po kami. Yung mga kapatid ko nga po, kada uwi ko po, kahit mang walang-wala na po ako, binibili ko po lahat ng pera ko para lang po maibili ako ng pagkain sa mga kapatid ko. Sabi nga nila, kada uwi ko po dito, sabi niya, nang salamat talaga kasi marami kang pagkain na dala. Yan, may marami na naman kaming kakainin. Kaya kung hindi po ako makakauwi dito minsan, kasi yung kapatid ko din po, yung ate ko po dun sa, din po, sa Pontevedra po, kada uwi niya po dito, bumibili din po siya ng pang-ulam. Kaya po sobrang saya po talaga ng mga kapatid ko at ng mama ko. Yun po, makakain po sila ng masarap. Yun po talaga. Sa tuwing nakikita mo yung mga kapatid mo na nagugutom, ano po yung nararamdaman mo o ano po yung naiisip mo? Isip ko po parang kasalanan ko din kasi ate po ako, dapat may responsibilidad pa po ako dun sa kanila pero maaga po ako nag-asawa. Kaya kahit may asawa na po ako ngayon, mabawi po talaga ako sa kanila. Sabi ko, yan, kahit na walang-wala na ako sa pang sarili ko at sa pagkain, basta kayo maibigay ko lang yung gusto ninyo, ipakain ko lang sa inyo yung hindi nyo pa nakain, ganyan po. Ako po si Ronilyn Barugo, 49 years old. Ang akong diri trabaho sa amon, nag-aalaga ako sang manok, itik, nagapamanggal, nagapanuway pa ako sa lawod. Tapos kung may puhunan ako, may reserba ako nga kwarta, ihaw-ihaw ako. Nag-aalaga ako sa akong mga bata. Tapos ako nasawa, nag-aobra sa malayo. Kumusta naman po kayo ngayon? Tama gikapigado kay kun hindi man kami magkayod nga hindi kami magpamanggal kag magpanuway o kun magtrabaho wala man kami ginabakal sang amon pagkaon. Paano po yung kita ninyo sa araw-araw? Kung magkadto kami sa lawod, magpanuway kami, makakita man kami mga 300 o 400. Tapos ginabayad man namon sa amon panggasolina sa motor. Ang mabilin amon ang ginapabalon ko sa akon mga bata, kag ginabakal namon bugas, kag mga tubig namon, kay mineral man namon ginainom. Kung wala man kami nagalakat sa lawod, kung maglakat ang mga bata, nagatigang ako sa aga pangbalon nila, ako na lang ang mabilin sa balay, wala na ako nagatigang. Bali, ang mabilin na lang nga kanon, amo na lang na ginakaon ko kunod to. Kay, kung matigang pa ako, sa gabi wala naman kami tigangon. Ang akon diri ginaobra kung akon adlaw-adlaw, kung sa ako may gapalabada, nagapanglaba ako.
Tapos kung kisa pangita man ako balasang makapabalon ako sa akon mga puya. Kay maiwat gidi sa amon niya nga wala kaya trabaho. Ay ako bawal ako subong makapamug ato na kay tungod sa akon nga agwiter. Gaho ano na lang ako sang opera. Nagapangayo gani ako bulig nga makapaupira ako. Kay bisan ginrequestan ako sang ultrasound kag laboratory. Wala pa gid ako kapalaboratory kag pa-ultrasound kay wala kami pigado gid kami katama. Kumusta naman po yung mga anak nyo? Nakikita nyo silang nagugutom. Ano po yung nararamdaman nyo? Umiiyak talaga ako. Siyempre, kawawa yung mga bata eh. Ginahambalan ako sinasang akon mga puya. Ma, nagutom na kami. Ay, nagalakat-lakat ako sinakundiin bala. Nga mga kilala ko, nagapanghulam-hulam lang ako. Ang mga anak ko, 3 lang sila ang nabilin diri sa akon. Pulo ang anak ko. Tapos ang iban, may mga asawa na. Yan na lang ang 3 nga nabilin sa akon. Ang grade 7 ko, grade 6 ka grade 3 ay ang bunso ko. Ano naman po ang mensahe mo sa mga anak? Ang akon lang ginakuan sa akon mga anak, nga ginahambalan ko gid ina sila nga magbakas kamo. Kay kung makatapos kamo, bisan hindi man kamo makaano sang kurso yo, at least makaubra kamo. Makabulig kamo sa amon kay agya ni papa nila ulan init. Siyempre inadlaw lang ako asawa sa punong kung kisa mayad man may ubra kung kisa wala man. Ay ambal ko sa ila magbakas gid kamo kay maluoy man kamo kay papa yo. Nga ginagaantos lang sang ulan kag init ay ako nagapanuway ako. Ay yanda binawal sa akon sang doktor kay nagadako ang akon nga gwiter. Ano naman po ang mensahe mo kay Miss Maricel Q? Dako gid akon pagpasalamat kay Mama Maricel nga gintagaan niya gid kami sang amon pangabuyanan nga para makakaon kami sa adlaw-adlaw kag ang pagpabalon sang akon kabataan nga hasta lang makatapos. Madamo gid nga salamat Mama Maricel sa imo ginhatag sa amon nga pangabuyanan. Madamo gid nga salamat. Bakit kayo sumali sa Ako Channel? Para po paranas ko din po sa mama ko yung tindahan na dati ay pangarap lang din po naming dalawa at matulungan ko din po si mama na sa pangsimula po ng negosyo at sa pang-araw-araw na din po nila ma'am. Ano po ang mensahe ni Miss Maricel? Mama Maricel Tulpo, maraming salamat po sa inyong binigay na Hako Challenge Sari-Sari Store po. Sobrang laking tulong po yan sa amin at sa mama ko po para po sa pang-araw-araw nila na kailangan at sa pagsimula po ng negosyo niya. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo ma'am ng marami. Sana po pagpalain pa din po kayo ng Panginoon at mag-ingat lang po kayo araw-araw at God bless you po. Hello, Ma'am Maricel Tulpo. Ito na po yung pinagawa niyo pong sari-sari store sa akin, sa mama ko po. Maraming salamat po sa inyong binigay na hanap buhay po sa amin. Malaking tulong po ito, ma'am. Kaya maraming salamat po talaga, ma'am. Salamat po talaga ng marami, ma'am. Maraming salamat sa binigay mo sa amin na hanap buhay. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Maricel Tulpo.